Magugulat na lang itong si David na ang grupong kumakalaban sa kanya ay ang totoong Montenegro. Samantala, lantara na ang pagkakahamang huwad ni David. Siya mismo ang nagpakita kay Ramon ng motibo para makita ni Ramon malaki ang pinagkaiba ni David sa mga Montenegro. Hindi nagustuhan ni Ramon ang pagwawaldas ni David sa perang naiwan umano ni Catherine. Sinagot ng diretsang ni David itong si Ramon na sa pagkakala ni David kaya na niyang tapatan itong si Ramon dahil sa perang meron siya ngayon. Diretsang sinagot ni David itong si Ramon, ayaw umano niyang pinapakialaman siya ni Ramon dahil pera umano niya ito at pinaghirapan niya itong makuha. Dahil sa lumalabas sa bibig ni David, dito na pagtanto ni Ramon na sinadya umano ng Peking Jesus na tapusin ang buong mga kabalyero dahil nais nitong makuha ang kayamanan ni Don Facundo. At ang tinanong ni Ramon itong si David patungkol ito sa pagtapos nila sa mga kabalyero. Itinanggi ni David at siya'y namagmaangan. Ginawa lamang umano niya kung ano ang inutos ni Ramon sa kanya. Gusto ni Ramon na bigyan ng isang pagkakataon itong si David dahil din sa utos ni Don Julio. At dahil sira na si David sa paningin ni Ramon, kailangan niyang bumawi. Kaya't inatasan siya ni Ramon na hanapin umano ang grupong kumakalaban sa kanila. At kapag magtagumpay si David, bawing-bawi na umano siya dito kay Ramon. Pero ano kaya ang gagawin ni David kapag matuklasan niya na ang kumakalaban sa negosyo mga Montenegro ay ang totoong tanggol? Kaya niya itong sabihin kay Ramon na ang sariling anak nito ang kumakalaban sa kanila at nagpabagsak sa mga negosyo ng mga Montenegro. Pero sa aking palagay, hindi kaya ni David na ilaglag itong si Tanggol kay Ramon dahil protektahan niya ang kanyang sarili at siya mismo ang magprotekta kay Tanggol, lalo pat hindi na niya kayang pantayan itong si Tanggol. Maraming salamat sa panunood at antabayanan po niyo ang susunod kong update. Muli maraming salamat.